Hello everyone! So, dahil nga ang ating Marihin ay nagtanim na ng kanyang mga gulay at ako ang nagsuggest nun sa kanya na siya ay magtanim. Aba, syempre dapat tayo magtanim din tayo lalo na ngayon na mahal na po ang mga bilihin, lalo ang mga gulay na dati ating takbuhan. Ngayon hindi na rin natin mabili sa sobrang mahal. So, ito guys, nag-umpisa na ako maggamas para tayo ay makapagtanim na ng ating sariling gulay. Kasi nga mahal na ang gulay sa ngayon. Ayan guys, maluwang-luwag na yung natin nagamasan. Kaso ang tigas ng lupa, kailangan talaga itong lagyan ng ipa sa ibabaw. Dudukalin tapos ipa. Pagbasa guys yung lupa niya, medyo malambot. Kaso pag ganitong tuyo, ganyan nga siya, oh. Matigas, oh. Paano ang ugat nito? Pero nung nagtanim ako guys ng mustasa, okay naman yung mustasa. Sumibol naman siya. Kaya lang siguro matagal talaga siya lumaki kasi hindi agad makakalat yung ugat nila. Hanggang doon pa ang aking gagamasan. Ito lang muna guys ang aking tataniman kasi hindi kaya ng powers ng mangyan. Mag-isa lang tayo nagagamas guys. Naabala pa tayo dito sa pagpupurupa ng mga halaman na yan. O diba? Pero happy ako. Ang dami ko guys inano doon ng pinupa ng mga halaman. So, ito muna guys sa may loob ng bakuran ng ating tataniman. Pag ito may tanim na ng pechay, pechay ang itatanim ko dito guys eh. Doon naman tayo susunod sa kabilang bakod. Ayan. Kunti-kunti lang. Kahit mapaunti-unti eh, mali-mali ka ang buwan na pala na nataniman mo. So, yun lang guys, share ko lang. So, ito na nga siya guys. Nalagyan natin ng mga plat. So, may maikli, may mahaba. So, yung iba dyan guys, hindi pa nga siya durog-durog. Kasi alam niyo po bakit? Ang sakit sa kamay kasi nga, ang tigas ng lupa niya. So, ang ginawa ko, binasa ko muna siya ng tubig para mas madali ko siyang madurog. Pero may part dyan guys na hindi ko pa talaga nadudurog kasi ang tagal ko kasi ang sakit sa kamay guys. Napagod ang lola nyo. Ang sakit talaga sa kamay. So, ganito ko nga po pala siya guys, dinudurog yung lupa niya, dutukol-dukulin ko ng ganyan, biakin ko yung mga malalaking tipak ng lupa na yan na ating binareta. Bareta guys ang ating ginamit. Ayan, so ang tigas talaga guys ng lupa, kahit binasa ko na siya, kulang pa rin siya sa basa kasi tawag dito yung ibabaw lang ng lupa guys ang nababasa, napapagod din ako magbumba. So, hindi ko siya masyadong binasa. Kaya yan, matigas pa rin yung lupa niya. So, kung ganyan ko siya, yung birinibreak ko yung lupa. So, sabi ko, naisip ko parang may hirapan lumaki agad dito yung pechay. Kasi nga matigas yung lupa niya. Tapos, paano kakalat ka ako agad yung ugat. So, naisip ko talaga siya lagyan ng pinabulok na ipa o kaya yung ito yung mga pinabulok na prutas at gulay, compost, yun. Para guys, i-mix natin siya sa lupa na to para mas lumambot sana siya. So guys, dahil nga may nahingi tayong pangtanim ng kamatis dun sa ating Marihin, nilagyan ko na rin guys ng kamatis itong aking ginawang plat. Ito guys yung nakatapat dito sa may bandang naaarawan. So 'di ba ang kamatis, gusto niya yung naaarawan siya. So, ang ginawa ko rin guys dito na pagtatanim pati, since na matatangkad na yung kamatis, pinahiga ko na guys yung yung pagkatanim niya yan ganyan. Para, yan naman guys, tatayo siya kasi, mahaba na yung kanyang tangkay tutumba Tsaka, mas maganda daw guys yung ganyang paraan ng pagtatanim ng kamatis. Yan, mas marami daw siya magbunga. Ewan, malalaman natin. So, ito na ang ating mga tinanim dito guys sa unang plat. Dahil ang kamatis ay gusto niya nasa initan talaga. Nilagay po natin siya sa sa part na maaarawan siya. Ayan. 10 puno lang guys ang tinanim natin. Marami na yan pag nagbunga.